yung topic ng forever, pag in-apply mo siya sa life in general, ang mga tao ngayon, hindi na sila, mas less willing na sila to stay in a bad situation. Parang masyado natin nire-romanticize yung longevity dati siguro nung earlier nung dati siguro nung mga bata pa tayo or yung past generation, pero ngayon kasi natututo na yung mga tao na pag hindi ko gusto yung nangyayari, like sa sports, 'di ba ganun sa sports eh. Pag di ko nagugustuhin Oh. yung nangyayari, bakit ako magse-stay? May nagbabalik. Ayan, sobrang daming nangyari, napabalik kami. Sabi nga nila, return of the comeback. So, ayan. Yun. Ako po si Kate ulit and kasama ko yung dalawa kong titos dito sa Hugots. Ayan, si Sir Carl at saka si Sir Pao. Ayun, Sir Carl, Sir Pao, kamusta? Ang aga ng episode natin. Excited na excited tayo. Parang ganadong-ganado tayo sa buhay. Lang, di ako morning person. Ginising natin si Napilitan- Carl eh. Dapat napilitan. tulog pa siya ngayon eh. Hindi, okay lang. Siyempre excited ako, first episode natin to in since July 15, June 15, 2023. Tingnan natin. Grabe. 1 year Grabe. and 4 months. 1 year and 4 months. Ah, Hindi lang sa sports maraming nangyari, pati sa mga buhay natin, nasa ibang phase pa yata tayo ng buhay nung nung panahon na Oo. June 2023. Ayun, Nakalimutan okay. ko gaano Kamusta na po katagal. kayo? Ayan, sige. Kamusta, Carl? ayos lang. Yun, tinatry maging Bago, anong bago? Oo. Wala, tinatry ko maging freelancer. Ayan. Kasi Ayan, shout out po yung channel ni Sir Carl. On successful episodes, especially Dapat. yung Oo nga. Coach Yeng. Sports beat page. Tsaka lockdown. Yan. Sana maging sponsor natin Inisip ko nga yung Hugots dapat na lang sa Sports Beat i-link para Pwede, no? Hindi pwede, may audience ka na eh. Pero syempre Eh, separate identity natin yun. Mas seryoso kasi yun dito, mas makakaano tayo. Oo. Mas nakaka-kengkoy ako dito. So okay lang. Ikaw, Sir Pao, grabe na yung Pao. career mo. Oo nga. So, saan ka na Grabe. namin nakikita? Ano lang yun, napagkakitaan ko yung mga ginagawa kong kalokohan dati. So, okay naman. Ano pa rin, kung saan tayo nag-meet, nandun pa rin ako sa company na yan. Pero, siya, masaya naman. Ewan ko, lang parang mas gumulo lang yung buhok ko, parang feeling ko, since last tayo nag-record. Humaba. Yan. Oo. Ikaw, Pero Kate, ano nakakapagod, sa'yo? Paid Carl? paid Ano stand-up yan? comedian sobrang nakaka-proud yun na gano'n Oh, grabe. Di ba may description tayo dito? Madadagdagan pala dapat yung description mo. Ayun, hahagilapin ko nga yung script Sige, ko para sige. sa description natin dito. Oo, meron Sa ka next nga palang- episode, madadagdagan na professional stand-up comedian. Ayop. Wala pa masyado, malayo pa, pero masaya naman yung process. Feeling ko, alam din to ni Carl, mag-create ng content. Siya very refreshing yung may ginagawa ka outside your day job. Oo naman. Yan. Hindi, buti ka Sobra. pa. May day job ka. Kayo, ako, wala akong day job eh. Ben, wala akong choice eh. Yung sa akin, wala akong Ah. choice, Carl. Kailangan ko eh. I have mouth to feed. I have mouth to feed. Sabi nga ni, sino yan? Si Latrell Sprewell. Oo. Okay. Ayun. Okay. Ako, ganun pa rin naman. Oo, yan. Eh, Okay. kamusta? Same pa rin. Sa ating tatlo siguro, ako pa rin yung nasa same position. Career-wise. Yan, career-wise. Yung ibang aspect, wag na natin pag-usapan. Hindi, Pero mapapag-usapan natin ang dami mamaya mong- yan pag sa Ang dami mong racket, ang dami mong last racket, segment. Kate. Oo, sabi mo Nakaka-proud nga. ang Sabi saya. mo nga, Sir Car. Sabi mo nga, Sir Pao, 'di ba?
refresher din siya. And yun naman kaya ako grateful kila boss, yan, kay Boss Dodo. Hinahayaan niya naman ako gawin kung ano-anong gusto kong gawin as long as nagagawa ko naman yung role ko dito. So, yun. Yun din, refresher din talaga. Nagagawa din akong content para sa sneaker reseller, yung mga ganon. Tapos, minsan kumukuha-kuha ako ng mga gigs, mga one-time gigs sa kung saan man yun. So, rock it till you make it pa rin tayo dito. Yun. Okay, yun. Speaking of comeback, ayan Yun. na nga. Doon na tayo. Seryosong, seryosong topic. Well, hindi naman masyado seryoso kasi never naman tayo nagseryoso ng ganong level. Pero yan, let's talk about the best comebacks in sports history. May it be local or international. Sobrang dami yan. Dami nating maaalala. Ayan, sige. Ikaw muna, Sir Carl. Anong nasa utak mo dyan? Pag sinabi sa yung best sports comeback, anong unang-unang papasok sa isip mo? Wala nang yung Birakel. Birakel ng San Miguel. Bakit naunahan ako? Ay, Ayun, yun rin ba dapat sa'yo? Pero sige, go. Pero Sakto sige, na mas yun. alam mo yan, Carl. Oo. Ito, na-cover kasi natin yun. Yung Birakel, yung San Miguel versus Alaska na PBA, ano ba yun? Philippine Cup Finals. Oh, all Filipino Finals nung 2016 ata yun, nung 2015. 2015. 2015 ata yun eh. Ay, From 0-3, 2016. first ever 0-3, comeback from 0-3 down. Sa NBA, hindi pa nagagawa yun. Parang first time ever Alaska. in world sports. So, wala, sinong magkakala na Tingnan makakabalik mo, na history maker talaga ang PPA. Oo, siya. Dami hanggang ngayon, gusto mo kumain ng history, no? So yun lang pinaka-naalala ko. Wala, ewan ko kung magagawa pa yun kasi sobrang hirap gawin nun eh. Na medyo nakaka-frustrate lang yung para sa Alaska yun na akala mo champion na sila nun pero hindi, wala nangyari. Ang iconic sa akin dun sa series na yan, Carl, yung, di ba, ewan ko, anong game yung nag-timeout yung Alaska ng sunod-sunod? Last Game game 7, pa yan. Game 7 yan. Game 7 yun, di ba? Yung inubos nila, binurn nila Kakaiba yung eh. time. Parang first possession, first few possessions, nagtatlong timeout agad sila eh. Tatlong tayo na timeout agad, di ba? So, ewan ko, parang wala naman nangyari. Pa rin, parang Nakalimutan yata nila na may timeout din yata yung kabila. So, pwede pa sila mag-timeout. nag-huddle din yung kabila, Oo. yung San Miguel. So, din sila, nakapag-strategize. Anyway, so ikaw pa, anong maalala Ayan, mo Sir comeback? Pao. Ang pinaka-basic sa akin, syempre, Cleveland, 0-2, di ba? Ay, hindi. 0-2 ba? Ano ba ang Cleveland nung 3-1? nanalo Warriors? sila sa Warriors? Oh, 3-1. Yung chase down block 3-1. ni LeBron. Yan. Oh, 3-1 down. Tapos Ano yun yun yung Ewan ko. 41 points pareha si Kyrie tsaka LeBron nung game 5. Saka LeBron. Mm-hmm. Oh. Yun yung sinabihan yata siya ng emotional ni Klay Thompson. Yung ba yun? Oh, parang yun yata yun. So, yun Bigla yung siya nag-spark. nagkaroon ng stage, tapos natawa siya sa press con. Oh. Tapos nagseryoso siya. Oh. Ano yun ewan ko, sobrang sobrang pag NBA, ewan ko, dahil siguro sobrang avid fan ko lang. Hindi lang yung Cleveland Oh. Yung, sorry Carl, medyo masakit to para sa'yo. Oh. Umuwi na yung Miami, yung mga ibang Miami fans. Ay, iba pa pala yan. Yung Iba pa yun eh. Iba pa Diba? yun, Yun, anyway. comeback din yun. If you think about Tama it, na. comeback din yun. Diba? Kasi, nasa bus ako noon, tapos sabi ko, wala na to sila LeBron. Parang talo na. Diba? Tapos, Sakit nun. naalala ko, nasa bus ako, papasok ako ng office. Hmm. When Ray Allen hit the shot. Diba? Pinapractice Yun daw lang. yun eh. Oo, di ba pinapractice daw niya. Which is hindi ako nagtataka kasi kung gano'n ka ka-prolific na shooter, lahat ng scenarios na pwede mag-play out, parang tinatry mo talaga i-picture tas ginagawa mo ng naka-game speed. So yun, ewan ko,
pag mga comebacks lang sa sports, ewan ko, kabaliktaran siguro nung comeback natin. Kasi tayo, chill lang, ganyan, enjoy. Yun talagang very parang draining emotionally siya eh. Oh. Sa akin, local setting din. Itong Yan. recent Yan, lang, yan, Manila yan, yan. Classico, yung Christmas Day game, Sir Carl, di ba? Yung Ah, Scotty. grabe yun, grabe Oh, rin yun. ano din yun, grabe din yung, ano nun, intense din yung emotions at that. Nakita mo ba yun, Sir Pao? Hindi ko yata siya inabot Christmas eh. Classico. Oo. Ito Pero lang. alam ko yung intensity every time na naglalaro yung dalawang team na yan. Oh. Oo. Di Tama, ba? tama. Scotty, yung nito, si Scotty yung game winner. Yung Scotty. Yung Of Christmas Day, si Abarientos ba yung pumasa sa kanya? RJ. O RJ na parang Tapos corner 3-pointer sa kaliwa. Left corner 3-pointer. Yan. Siyempre, sabi mo nga, Sir Pao, yung dalawang teams na yan, established na yan eh. 'Di ba? So, alam mong intense talaga every time na maghaharap. O yan, ano natin, diretso natin na sa sa mga established na teams. Ayan nga, kita natin sa NBA, the rich gets richer. Yan. Oo. Talking about Lakers. Grabe na. Future secured. Ayan, so, ang daming nangyari, sabi nga natin, yung mga trades. So, ayan, dito muna tayo ngayon sa trade thoughts. So, bago tayo pumunta sa Lakers, may mga iba pang nangyari eh. Doon muna, puntahan natin yun. Sige. Sir Carl, ano bang thoughts mo sa mga recent happenings bago mag-deadline? Siyempre, sobrang daming nangyaring trades eh. Pero top 3 lang tayo dahil baka Oo, mag-top 3 baka isang tayo. buong araw yung maubusan tayo, wala na tayong Oo. oras magtrabaho eh. So, top 3 lang. Or 3 na biggest na tingin nating Oo, nangyari na sa trade significant, deadline. most significant. More Sige. significant. So, syempre, lalayo pa ba ako? Doon ako sa team ko na Spurs. Na nakuha Yun. natin si De'Aaron Fox para sa mga sobrang siya eh, parang anong tawag niyan? Parang coup. Parang masabi ko na coup or sobrang grabbing move siya ng Spurs na dahil hindi sila nag-give up ng ng star player eh or promising. Tataka eh. Paano nangyari yun? Di ba? Ang pinakawalan lang nila si Zach Collins, reserve center. Tsaka si yung backup point guard si Trey Jones, tsaka parang Trey Jones. isang future first round pick. So, doon mo makita gaano ka classy or gaano ka galing na organization yung Spurs as sa front office hindi sa sa nakikita mo sa court sa front office lang for the past decade, 2 decades na magaling sila gumawa ng mga moves. Pero parang first ata to na big trade nila in few years. Kasi usually, hindi sila gumagawa ng mga ganitong trades. Usually, from organic sila from the draft or from the free agency. Never, parang bihira sila mag-risk na kumuha from the trades. So, medyo magandang timing to dahil kailangan talaga nila ng parang future to pair with Wembanyama. Pero ang una ko naisip dito, kahit nakuha pa nila sa De'Aaron Fox, hindi pa rin parang sobrang hindi enough yun dahil ang problema ng Spurs yung depensa nila sa front line, yung kailangan ni Kulang sila sa wings yata eh. wings No? tsaka feeling ko big man eh. So medyo na-excite ako syempre na masaya ako na nakuha namin si Fox. Pero parang hindi ako hindi ako masyado na-excite dahil iba yung kailangan namin. Feeling ko. Yun nga, yung usapang Fox to the Spurs, ano ba siya? Ano yung masasabi mo, Carl, sa sinasabi ng ibang basketball pundits na inaccelerate niya yung Spurs timeline? Kasi feeling ko, inaccelerate ba niya? Kung hindi naman sila ganun masyadong magkalapit ng edad ni Wemby, syempre, ang centerpiece pa rin ng franchise mo si Wemby pa rin eh. In a way naman, sigurado naman in-accelerate eh. Bumilis yung growth ng Spurs na
kailangan nila ng star, legitimate star na to pair with Wembanyama. Kasi hindi mo naman pwede sabihin si Chris Paul yung Wala na. Oo. next addition kasi twilight ng career na si Chris Paul. Pero sakto rin yung dating ni Chris Paul to parang to transition to the new guard, 'di ba? From the old guard to the new Galing, guard, ano? 'di ba? Parang kaya kung nakita mo yung first few games ni Fox, sabay sila na ni Chris Paul, 'di ba? Parehas silang point guard pero pinagsasabay sila ni Mitch Johnson as a starter. So point guard si Chris Paul, dos si De'Aaron Fox. So pwede silang pagsabayin dahil alam nilang na si Paul hindi naman niya kailangan umiscore eh. Tsaka hindi talaga siya i-score. Alam natin pass first point guard si CP3. So more of a scorer talaga si Fox. Siya makita mo naman gano'n ka parang napakadali umiscore ni Fox. Tsaka parang Fox talaga sa sobrang bilisin. Oo. Parang effortless na gumalaw sa court eh. Parang kita mo talaga gano'n siya kaangat sa ibang Spurs. So sobrang bilis niya eh. Sobrang kaya niyang gumalaw na kung saan niya gustong pumunta he can get to his spots whenever he wants. So yun, parang feeling ko naman na-accelerate. Hindi ko lang alam kung kailan kami magpa-playoffs or let alone play-in. Ewan ko, parang pangit pa rin ang pinapakita namin ngayon. Hindi kami marunong mag-close out ng mga laro eh. Tsaka payat nga yung depensa. Puro scorer yung wings nyo eh. No? Oo. Yung forwards nyo, mas scoring eh. May tanong si Kate, may gusto siya i-compare kay De'Aaron Fox. Sino? Ito, may nabasa ako, Sir Carl. Is De'Aaron Fox daw the second coming of Tony Parker? Agree or disagree? Oy, pwede Actually, pwede Kasi ganun din, makikita mo yung ganun din si Parker nagsimula. Sobrang bilis. Sobrang bilis. Kahit saan niya pwede gustong pumunta, kaya niyang gawin. Parang yun yung pinaka-main nagre-rely sila sa speed nila. Tapos, fearless. Tapos, medyo high percentage kasi nga, kaya nila pumasok sa loob. Kaya nila high percentage shots than ija-jumper lang. Feeling ko mas magaling pa si Fox eh. Kung at this point in their careers, mas scorer si Fox kaysa kay Parker. Kasi si Parker, in fairness naman, si Parker kasi may Duncan tsaka may Ginobili na mag-i-score eh. So, hindi niya kailangan mag-overexert dati. Balance talaga yung scoring. Si Fox, over 20 points lang yung scoring yan since second year niya or third year niya sa liga. So, feeling ko mas established scorer na si Fox. Pero tingnan natin, syempre at this point, dalawa na ata yung championship ni Parker eh. So, si Fox wala pa eh. So, tingnan natin kung makakatulong si Fox na mag-champion. Ayoko sabihin champion. Baka maano eh. Ang layo pa nun. Ayoko ma-frustrate dahil ilang taon na akong frustrated na. Na Spurs fan. Pag ngayon, nanonood ako ng mga laro, sobrang frustrated ako. Kahit medyo nag-improve kami from last year. Sobrang nainis pa rin ako sa laro ng Spurs. Yan, Brad, ikaw. So, hindi. So, yun. Siguro after yung Spurs na deal, ang next na siguro na significant, Butler to Warriors, ang ending ng Jimmy saga sa Miami. Grabe. Ako siguro thoughts ko doon initially, hindi niya ina-answer yung needs ng Warriors, yung current needs ng Warriors. Kasi kailangan nila ng medyo stable na frontline eh. Hindi ko sure kung anong year na yung Quinten Post ba yon? Yun yung nila eh. Yun yung... Parang second year pa lang ata yan. Di ba? Parang yun yung parang sentro nila ngayon. Pero, siguro, short term for the vibes. Kasi masaya na ulit si Steph eh. Nakikita ko sa laro niya na mas ganado siya. Oo.
na wala pang nagsusuntukan, di ba? Hintayin lang niya, hintayin lang Oo, niya. hintayin niya lang. Pero siguro fit, ang masasabi ko naman kay Jimmy, susubukan niya naman talagang mag-fit. Lalo na kung ang kakampi niya naman, the greatest shooter in the Mm. game. 'Di ba? In the history of the game. Parang sasayangin mo na lang yung playing years mo pag hindi ka pa nagseryoso. Tapos ang teammate mo si Steph Curry, 'di ba? Siguro lang Oo. kailangan medyo malamig-lamig yung ulo nila doon kasi nandun din si Draymond na hindi mo rin alam Oo, anong yun na. Recipe for disaster yan, Brad. tingin mo may ganun siya? Oh, Oo. yung pagpunta ni Jimmy. Oo. Well, ano yan, para sa akin, it's only a matter of time before he implodes. Kasi ewan ko, ever since kasi, sa lahat naman ng pinuntahan niya, nagsasawa siya eh. Wala siyang, sabi mo, committed siya for the first few years. Pero eventually, na-wear out yung welcome niya eh. Sa Wolves, sa Sixers, tas sa Heat. Di ba? Hmm, Kala mo magre-retire na siya sa Heat, pero biglang, di ba? Ba't mangyari? Tapos, siyempre, under Pat Riley ka na, tapos, hindi pa ba respetado yun enough na re-respetuhin mo, tapos, i-honor mo yung deal mo? feeling ko Di ba? feeling ko Carl ang nangyari diyan, nakahanap siya ng katapat niya. Tinatry niya Oo. brasuin si Pat Riley. Parang sinabi siguro ni Pat Riley, sobrang decorated na ng career ko as a coach, a front office member, as the president of ano ba siya ngayon? President ba siya ng basketball operations ng Heat? Pero ibig sabihin as an executive, sobrang decorated ko na para mag-bow down sa mga gusto mong mangyari, 'di ba? Kaya nga ang tawag sa heat, 'di ba? Kaya nga heat culture eh. 'Di Hmm. ba? Tingnan mo, nakakuha pa rin sila ng hindi ko matawag, well, maganda yung nilalaro ni Wiggins recently, pero 'di ba? For a disgruntled player, 'di Oo. ba? Nakakuha pa rin sila ng Andrew Wiggins, 'di ba? Mhm. Kumbaga, meron pa rin silang nabawi kahit papano. Hindi nila binigay Oo. si Jimmy Butler parang 4 pennies on a dollar. Hindi eh. Nakakuha pa rin sila ng magandang balik. Kasi nuisance na si Jimmy eh. Kumbaga, kung ano na lang yung makuha nila na pwede nila magamit, ang maganda naman sa system nila, mapapagana at mapapagana nila. Pag hindi ka umayon sa system, ano ka, upo ka, 'di ba? Parang yun yung other side of the deal eh. Makakapag-focus na yung younger Heat core na maglaro. Tyler Hero, Bam Adebayo, 'di ba? Tas recently yung Kelly Ware, maganda din ang nilalaro. Parang sentro Oo din, nga. 'di ba? Yung may point dun si ano eh. Tama yung point ni Pat Riley. Ba't ko babayaran si Jimmy Butler way past his prime na, 'di ba? Parang yun yung Oo. gusto, 'di ba? Yun yung gusto ni Jimmy na bayaran niyo pa rin ako. Dapat nga mas mataas, gusto niya mas mataas pa yung sweldo niya sa next contract niya. Mm. Or at Yun na least nga, sir, di ma-match. ba? Speaking of bayad, grabe tong deal na to, 121 million. Yung 2 years Oo. niya. Oo. Oo. Para may Nagulat player ako doon. option. Ano yun, Kate? Nagulat ako doon sa 121 million. Feeling Oo. ko parang overpaid siya. Yun na nga eh. Eh, Gusto wala naman siya magbayad ng, magawa. Oh. willing ang Warriors magbayad siguro ng luxury tax. Pero si Kaya, Clay, di ba, hindi nila binayaran. ewan ko. Hindi, Hindi ko rin Kay ang Clay. maintindihan. ang ano lang, feeling ko yung teams ngayon, mas less willing na silang magbayad for legacy contracts like dati. Hindi na sila, uy, dito yung career mo dito ka buong career mo. Oh. Dahil dyan, ire-repay ka namin. Ngayon, ang bilis na ng player turnover in general sa buong liga. Unless Giannis, kasi Giannis nga, di ba, may rumblings pa rin na hindi siya satisfied sa Oh. ginagawa ng front office. So, Oh. 'di ba?
mga players na inakala mo na doon sila magre-retire, Oh. nobody's safe. Oo, kumbaga, nagpo-push back na ngayon yung mga teams. Kasi 'di ba yung mga players ngayon sobrang yung power na hino-hold nila pag gusto nila, pag ayaw nila sa situation, gusto ko ng ano. Tapos Player empowerment kasi ngayon no? oo, ang ginagawa ngayon ng team, Pati sa local di ba? oo, 'di ba? Pati sa, Nandiyan. lahat Ganun na. nagti-trickle down na 'yan. Feeling ko nangyayari, nagpo-push back yung teams na kailangan parang ibabalik natin yung order. Nagpirmahan tayo ng kontrata, ganyan-ganyan. Kumbaga, Tama. ginrant namin yung mga request nyo nung nag-negotiate tayo. Kailangan namin ng safety net. Ang hindi lang nakapag-safety net na hindi ko na ewan ko, yung Washington, nung sinay nila si Bradley Beal bago nila i-trade. Siyang hindi gumalaw this trade deadline eh. 'Di ba? Kaya walang nagawa ang Phoenix. Ano ba nagawa ng Phoenix? Caleb Martin lang ata for Yusuf Nurkic. Ayan. Si Durant ata gusto rin sana yan pero hindi natuloy no. O tinan mo, 'di ba? KD na yun ah. Well, si KD naman mas matanda pa siya pero parang his game ages well eh. Kaya ano pa rin eh, sulit pa rin pag nakuha mo siya eh. Kaya ayun lang. Tingin ko ano lang to, tug of war lang ng power yan between players and teams na parang kumbaga walang magte-take advantage. Lahat tayo magte-take advantage, 'di ba? Kung halimbawa biglang gusto nila ng bagong direction, 'di ba? Speaking of bagong direction, 'di ba? Kate, ang pinaka malaking bagong direction. Ayan. Sabi nga nila, rejection is redirection. Ganun ba? Wait lang, may-mention ko lang yung kanina natawa ako dun eh. Inisip ko din yan, ano kayang sitwasyon sa locker room ng Golden State. Pagka nagtoksikan na to si Jimmy tsaka si Green. Tingnan natin, malapit. Mabilis lang yan, malapit na yan. Maano yan, Parang si Anthony Slater ba ang beat reporter ng Warriors? Nakalimutan. Oo, di ba? Parang malalaman natin yan agad. Oo. Okay, pero yan, sabi nga ni Sir Pao, ito na nga, biggest. Grabe lahat siguro ng mga podcast na papakinggan mo, lahat ng reaction, this is the craziest, di ba? Crazy, which is true naman. Who would have thought, di ba? Sige na. And, kagabi lang, ay kahapon, di ba? Nakita natin yan kung medyo nagkaroon tayo ng teaser sa kung paano na yung magiging setup ng Lakers starting this era. O yan, sige. Ano naman thoughts nyo doon? Kayo, sirs. Ikaw muna, Sir Carl. Siyempre, Luka Doncic to Lakers, tapos siyempre AD, Anthony Davis to the Mavericks. Weird, di ba? Nung unang... And Lucas first game kahapon. Yung unang shinare ni Pao sa group chat natin. Doon ko lang una nalaman pa yung shinare mo. Seryoso. Diba, ang una kong sinabi ko, weird. Oo. Kasi yun lang pwede mo sabihin eh. One of the weirdest, if not the weirdest trade in NBA history. Kasi na inabutan natin, di ba? Yung mga, tama yung mga take. Kabasa mo ang reaction mo, ha? Di ba? Yun ang talaga. Ang tawag niyan, yun nga, sinasabi na lang lahat, generational talent, si Luka, 25 years old pa lang, generational talent, siguro 10 to 15 years pa maglalaro sa liga. Ipapamigay mo na hindi naman nagre-request ng trade. Tapos, hindi naman siya disgruntled, di ba? Hindi nga... Tapos yun, ang issue naman ng going to the sa other side naman, trying to understand the Mavericks. The most hated GM ngayon, si Nico Harrison. Dahil, yun nga, conditioning issues.
parang defense wins championships daw. May point naman. Actually, may point kung isipin mo, kung ang basis mo yung finals, 'di ba? Last finals against the Celtics, 'di ba? Kasi tinarget talaga si Luka doon eh. Kung yun ang mismatch para sa Celtics eh na sige, hanapin natin si Luka sa opensa, si Luka ang itatarget natin kung sino yung dinedepensa ni Luka, siya yung kasi kaya i-blow by kung sino yung tao, kanya si Jrue Holiday. Kaya niya mag-blow by kay Luka or parang Actually, makikita mo na hindi committed si Luka sa defense eh. And tingin ng Mavericks dahil nga sa ano yun, conditioning na siguro hindi na overweight ba siya? Hindi naman siguro parang medyo chubby ng konti pero feeling ko na hindi overweight dahil kaya niya maglaro ng 40 minutes per game. So kung doon ko i-base doon sa conditioning tsaka sa defense, may point naman yung Mavericks pero isipin mo pa rin ano to eh, generational talent na gusto ng Mavericks fans eh. Wala, parang embrace siya ng fans na siya ang face of the franchise. Ba't mo papamigay? So iniisip ko nga kung saan nagka-falling out. Falling out during early part of the season ba? Kasi feeling ko nag-accumulate yung mga nangyari leading up to the trade. Pero feeling ko meron pa tayong hindi nalalaman bukod dun sa mga nare-report na about conditioning tsaka defense na may something na nangyari kay Nico Harrison. Tsaka yung owner, di ba? Parang yung Mavericks governor, team owner na Hanggang ngayon binabadmouth nila, di ba? Oo. Hanggang ngayon binabadmouth nila. So, May something doon na ano ba? hindi natin hindi ko maisip kung ano yung reason kung bakit kung ano nangyari, kung baka may family member na na-offend si Luka Doncic. Sobrang speculation, mahirap mag-speculate. Basta feeling ko lang may nangyari to para mangyari falling out, Pao. Ako yun din yung reaction ko nung una ko nakita yung trade. Siyempre, chinek ko yung account ni Shams. Tinitignan ko kung grammatically correct yung tweet kasi baka nahack lang siya. Yun ang una. Oo, di ba kasi sabi ko Sabi ko kasi yung ganun, pag nakita mo yung ganun na deal, ano to, NBA 2K? Ganun yun yung mga deal na ganun. Di ba? Parang, bakit nyo iti-trade yan? Tapos, yung next niya pa na tweet, kaya hindi pa ako agad naniwala, no, all of this is real. Na parang nagdo-double down siya dun sa pagiging insane nung trade. Pero nung nag-report na sila, nung kinover na siya nila Sports Illustrated, nakita ko meron ng video sa ESPN, sabi ko nako, totoo nga to. Kasi ngayon hindi ko pa rin ma-process anong magiging rason mo? Ikaw, minention mo yung conditioning, anong magiging rason mo to trade? Hindi naman perfect si Luka, yung health niya nga, kumbaga, yung health niya din hindi rin kumbaga hindi rin clean bill of health. Yun yung tawag di ba? Pero iti-trade mo siya sa isang tao na less reliable when it comes to staying on the court. To be fair kay Anthony Davis, tong last 2 seasons niya, medyo maganda yung niya, yung games played niya. Pero di ba, mapapaisip ko talaga ang dami madami ako nababasa online. Yung isa, gustong-gusto daw ng asawa ni Nico Harrison si Luka. Yun yung isa, kung nabasa. Talaga? Hindi ko nabasa. Oo, may ganun pa, pare. Pangalawa ko nabasa, siniset up na to ng Mavs front office kasi gusto nilang mag-move na sa Las Vegas. Ang may-ari ng Mavs pala, may mga sila, business sila sa gambling. Gusto nilang ilapit yung team sa casino. Gusto nila yung team sa Las Vegas ma-base. Tapos, para hindi nila isign si Luka sa max
kasi kailangan nila isign ng Supermax si Luka kung nagtuloy si Luka. Yung matitipid nila na 100 million, pwede nilang i-invest sa ibang businesses Ano, pag lumipat sila. pampuhunan. Di ba, alam mo yun, ganun ka-wild yung mga conspiracy theories na nababasa ko, na hindi ako magtataka kung totoo kasi ang kwento ni Nico Harrison, tinawagan niya si Rob Pelinka, kahit si Pelinka hindi Di makapaniwala ba? Hindi dun. makapaniwala. Ha? Talaga? Sure ka na dyan? Walang draft capital na sinorender? Talagang sobrang... Ay, hindi. Meron ba? Ang Isa lang alam ko, lang one future ang first round pick nakakuha lang. lang ng draft capital si ano, yung sa Utah, di ba? Oo, Parang oo. may nabasa ako na tweet na talagang ang deal between Lakers tsaka Mavs, pero nakasingit pa rin sino yung front office dati si Trader Danny, nakakuha pa rin siya ng assets. Ano 'Di age? ba sa Utah siya? 'Di ba sa Utah Oo. siya? Oo, kumbaga, ganun Mahilig daw. mangolekta ng draft pick. Nakakuha pa rin siya Tama kasama yung pa galing. Galing sa talaga no? play Pero yun, ewan ko, parang lahat tayo nagulat. Kahit hindi ka basketball fan, hindi ka NBA fan, hindi ka kung kahit gaano kataas yung level ng fandom mo. Kasi more or less kilala mo si Luka Bago dumating si Wemby, siya na talaga yung sinasabi nila na magiging face of the franchise. Face of the league pa nga eh. Oh, league pala, league. Oo, league. Talaga. Oo. Kaya, Ayun na nga, thoughts naman sa first game kahapon. Kamusta yung ako sa tingin Oo, ko sige. doon na hindi mo ina-expect pero okay sila ni LeBron eh. mm, Parehong matalino, 'di ba? Parehong matalino, parehong high IQ. Yun na lang ang okay din. So parang future is bright for Lakers talaga. medyo hingal lang si Luka kahapon, pero understandable. Kasi Parang, ano siya sabi, Anong tawag doon? Gano'n na ba siya katagal naka-sideline? Pero kita mo kahapon Since yung hapo December, niya. since mid-December ata. Kita mo yung Hmm. hapo niya hindi siya overweight pero hindi siya best shape talaga eh. Oo, No, Oo. hindi siya wala. parang Sobrang obvious na hindi siya best shape. Ewan, 24 ano ba minutes lang ata nangyari? no? Hindi ko na nung nag-fourth quarter na, hindi ko na pinanood kasi tambak na eh. tambak na oo Pinalaro pa ba si Luka nung fourth? Hindi ko lang sure eh. Basta Wala, hindi ko, highlight saglit lang lang siya napanood ko. naglaro, saglit lang. Feel ko i-integrate pa yan. I mean, yung odds naman ng Lakers, feeling ko hindi ko rin kasi ma-judge yung yung botch na Mark Williams trade kasi magaling si Mark Williams, ako magaling, Oo. pero ang dami daw issues, health concerns so makakapag-stay ba siya sa floor? Yun yung question pa rin dun so eto may bago pumasok, nakuha yata Oh. ng Lakers sa buyout market si Alex Len. Mga So ano na yan, meron na mga silang no choice, backup. no choice, Wala no na, choice picks. ayaw talaga nila si Dwight no. O nga, kunin na lang nila ulit. Si Kai Soto, kunin na si Kai Oh, Soto. yan, di ba? Si Kai Soto. Bumabalik tayo sa pilot natin na ginulat ang mundo, di ba? Yan. Hindi, pero Ayun tama na yung nga. sinabi ni tama yung sinabi ni Kita na yung mabalik lang ako yung about LeBron tsaka si Luka na Hmm. they can coexist. They can coexist together kasi maganda yung move ni JJ Redick na sabay sila starter. For 7 minutes sabay sila starter. Pero tinagger na ni JJ yung minutes nila. First si LeBron ang binalik niya si LeBron. Tapos si Luka naman. Parang first 6 minutes nung second quarter si LeBron tapos ang tumapos ng second quarter si Lucas. So pwede mo silang coexist pero magkahiwalay pa rin sila sa Kasi isa lang hindi pwedeng kulang isang bola pag nandun silang dalawa sa court eh. So Saka, tama yun na pinaghiwalay sila. ang maganda doon, sure ka na buong 48 minutes, meron kang superstar May level playmaker na ka. ball handler, playmaker.
'Di ba? Pwede niyang Tama. paghiwalayin yun eh. Siguro mas Oh, sanay lang or hindi pa gaano sanay si Luka na off the ball. Hindi, feeling ko siya Hindi, actually si maghahawak nun Lebron yung kay nag-off the ball eh. feeling ko si LeBron na mag-off the ball Lebron Oh. dyan ang long term. off the ball. Oo. Kasi parang sabi dun sa ano sa first huddle nila, kung parang sinabi dun ng mga commentator, sabi ni LeBron kay Luka, Luka, be yourself, parang don't fit in. Oo. So Don't fit the fuck parang medyo out. yun, medyo Oo. medyo tanggap na ni LeBron medyo alam na niya siguro na ano, alam na ni LeBron ang direction ng Lakers na binibigay na kay Luka yung ano franchise. So at least 'di ba, kasi for since forever, longest time, si ano si LeBron, alam niya siya yung alpha dog no. Pero ngayon parang willing na siya magbigay ng ng ball hand ng playmaking duties tsaka leadership duties, na alam na hindi siya yung nasa main spotlight. Di ba, Brad? Ayun. Tama, sir, 'di ba? Yan, pinag-uusapan natin yung mga sabi nga natin, unexpected yan. Pero ayan, nakita natin first taste na bagong era para kay Luka and para sa Lakers and yung mga pinuntahan nila. Workable naman pala. So, ayun, pasok tayo dito sa last segment natin. Yan. Matagal ng debate to, bata pa tayo. Ayan. Who goes on life and love? Ayan. Yan. Forever ba? Sige, ikaw muna, Sir Carl. Ako? Di, Oo. walang forever, di ba? Kung ibabase natin muna sa sa sports muna, syempre doon tayo sa Oo. Luka Doncic na issue or trade. Walang forever dahil akala nga ni Luka sa Mavericks siya magre-retire, di ba? Pero wala, kahit sinong player, kung ikaw na trade ka na, si Luka ka na, sobrang galing, pogi, parang marketable, di ba? Hindi ka, tapos 25 ka pa lang, meron kang 10 to 15 years pa sa liga, tapos matatrade ka. So, lahat, parang it sends a message to the rest of the players, the rest of the superstars na no player is safe. Nabanggit natin yung kanina, Brad, di ba? Dun sa No the era players. of trade. Oo. Kahit no player is safe, no superstar is safe. Na pwede ka ma-move kung ngayon nga binabalik ng mga front office yung power sa kanila, sila Pat Riley, na medyo dapat balansehin natin, wag masyado player empowerment. So no player is safe. Walang forever. Walang forever in terms of sports. Tapos kung Maraming i-relate aspeto. natin sa Sa buhay. Sige, sir. sa buhay, wala din forever. Ang una kong naisip na, kasi itong na to, segment na to, dapat yun nga, dapat rin tayo sa buhay tsaka sa hindi lang sa sports. Oo. So ang naisip kong parang topic, si Isay na nito, nagsuggest eh. Yung parang kay Andy Eigenman tsaka si Si Pilmar. Si Pilmar. Ganyan. Ano ba issues? Ano ba ang Batina. Batina eh. Batina ba? Oo. Pero based sa kanila parang naprank ang mga chronically online people. ganun ba? Pero yun, para sa akin yun pa rin ang parang pwede mo sabing walang forever kung sakaling magbe-break sila or kasi ano ba issue? Ano ba yung Kate? Ano ba ibig sabihin ng 224 na tattoo? Ay. Yung hindi ko na maalala, pero parang together to something forever Parang ganon. So, ba't ka mapapatato ng ganon na? Anjejemon nga. Hindi, Anjejemon nga rin. Ito hot take. Ito hot take. Pinost ko na ito eh. Hindi ko rin masisi si Pilmar kasi unang dumating sa isla yung internet kesa sa pagiging emotionally sensitive. Di ba? Na-answer ng internet. Oo, pero sa akin ito yung topic ng forever. Pag in-apply mo siya sa life in general, ang mga tao ngayon, hindi na sila, mas less willing na sila to stay in a bad situation. Parang
masyado natin nire-romanticize yung longevity dati siguro nung dati siguro nung mga bata pa tayo or yung past generation, pero ngayon kasi natututo na yung mga tao na pag hindi ko gusto yung nangyayari, like sa sports, 'di ba ganun sa sports eh. Pag di ko nagugustuhin Oh. yung nangyayari, bakit ako magse-stay? 'Di ba parang ba't ko papahirapan yung sarili ko, hindi ko maximize yung pwede kong gawin? 'Di ba Sabi nga nila, life is short, di ba? Life is oh, short. 'di So, ba? ba't Oo. ka magsistay sa situation na hindi ka na masaya, yung gano'n, di ba? Kung ang priority mo is happiness. Before kasi nga, yung mga dating generations, Hmm. yun din, nakakwentuhan ko din yung lola ko. Talagang dahil kinomit nila yung mga sarili nila dyan, paninindigan nila yan. Hmm. Tapos, ending, may regret sila sa buhay nila. Kung kailan Oo. matanda na sila, tsaka sila may regrets, yung gano'n. Yun naman siguro yung bago sa perspective ng mga Gen Z, yung mga bata ngayon, hindi lang sa love pati sa trabaho. Sa Gen Z, Hmm. normal yung job hopping, di ba? Normal yan sa amin. Siguro may mga kabatch ako, may mga kaklase ako. Ako, nandito pa rin ako. Mga klase ko naka-anim na trabaho na, naka-anim na yung job hopping. Bukod sa pag-ayaw na nila, inaalisan nila, tumataas din yung value nila as a professional. Siyempre, pag nagja-job hopping ka, pataas ng pataas yung ano mo yung asking mo, 'di ba? Mm. Kasi nadadagdagan yung experience mo. So parang gano'n. Pero may mga tao pa rin naman na vina-value yung loyalty, yung loyalty. Ako siguro as a young professional, Hmm. vina-value ko 'yun. Ang gusto ko kasi, ang priority ko sa buhay hindi naman para I mean, sinong may ayaw ng pera, gusto ko rin naman. Ginagawa ko na lang 'yan to fill in sa mga racket ko pa, 'di ba? Pero ang priority ko, gusto ko matuto. May mga kabatch ako na hindi 'yun yung priority nila, wala silang pakialam kung hindi naman sila gano'n ka-smart. Basta may pera sila, basta nakakapag-travel sila. So iba-iba ng priority and tayo lahat nire-respect natin yung mga Oo. kagustuhan ng bawat isa, 'di ba? So more of that and agree din ako na walang forever sa kahit anong bagay. Sabi nga nila, everything is temporary. Everything. Lahat naman talaga Lahat naman talaga. So, hanggat nandyan ka, hanggat wala ka namang tinatapakang tao, 'di ba? So, tuloy mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Yun. Yun. Tama. Ayun. Paano pa? Yun lang, yun lang. 'Di Kulang ba? pa. Ikaw, Carl, ano pa ang ano mo sa Wala, tama forever? naman si Gide. Ayan, Oo. 1 minute, 1 minute. Oo. Para tayo na power and play. Sir Carl, may 1 minute ka. Wala. Di, di naman, para sa akin, di naman all good things come to an end. Parang some good things come to an end. So meron pa rin merong forever, pero meron ding mostly na walang forever. So kung nandun ka sa merong forever, syempre take advantage mo yun, i-cherish mo yun. Pero pag Totoo. wala ka nandun ka sa walang forever, syempre move on ka na agad. Di naman yun, like what you said, life is short. So move on ka na agad, di ba? Huwag ka na mag-dwell sa past. Focus ka na kung ano yung present and the future. Kasi walang mangyayari sa buhay mo kung puro ka kung dami kang mga resentment, mga toxic focus ka lang sa positivity. Oh, may guest ako dito. May sumasali sa Ayun. ko. Ay, Taro. So, yan. Insights from Gen Z insights from the millennials. Ayan, narinig natin. Gen Z insights from the millennials. And siguro yun, pinag-usapan natin, yung pinaka-lesson learned, yung takeaway natin from this episode is be welcome. Parang be okay na lang. Sige, be okay with change. Kasi madaming bagay, one aspect, you can find the work around it. Another aspect, sabi nga natin, rejection is redirection. Yon. So, marami pang pwedeng mangyari and nasa iyo yun kung paano mo iti-take yung kahit pa gaano kasama yung bagay na yan and sabi nga natin sabi nila 'di ba, hindi laging maganda maghanap ng silver lining. Pero meron naman kasi talaga kahit gaano pa kasama yung sitwasyon,
meron at meron kang makukuha. Kung ang perspective mo ay positive, 'di ba? Kahit gaano ka pangit yung sitwasyon, makakakuha ka ng aral diyan eh. Hindi man panalo, hindi ka man laging panalo, may aral ka naman makukuha. And magagamit mo yung aral na yun para sa mga sitwasyon na haharapin mo pa in the future. So yun, change is constant. Sabi nga nila. Ayun, Sir Pao and Sir Carl. Any from napag-usapan natin, from comeback natin to comeback ng kung ano-ano man yan, and to the first day on the job ni Luca. Yun. Any message to our viewers na umabot dito sa huling natin, So, segment? Carl, anong mo, Carl? Yun, masaya lang ako na nakabalik tayo after 1 year and 4 Actually. months. So sana hindi maging 1 year and 4 months ulit yung next episode natin. Yun, masaya ako na nakabalik tayo. Sana meron pa ulit. Tapos yun, wala na. O, maganda na yung tinapos ni Kate eh. Maganda yung ending niya about walang forever. Pero yung iba nga, may forever. Hindi ako naniniwala sa all good things come to an end. Some good things come to an end. Meron namang good things na naging forever eh. Pero yun nga, if you're not part of that, kung di ka kasama dun sa forever, huwag ka na mag-dwell dun sa current mo nga. Mag-move on ka na agad. Focus on the next chapter. Pero kung nandun ka sa tingin mo forever, i-take advantage mo, i-cherish mo dahil minsan lang, bihira yung maging ganun na nandun ka in terms of relationship, in terms of life, career, sa lahat naman na aspeto ng buhay. Pau. Sir Pao, ang masarap palang tanungin dito si Prince Umpad. The professional yapper. Napakaraming Napakarami niyang sinasabi. Na wala naman nagtatanong. Kasi kaya, siya eh? Embody mo muna si Prince Umpad, Sir Pao. Anong message mo sa ating mga Ano man pwede natin sabihin dyan na in life, Lucas said, yun yung mga niya eh, yun yung mga sinasabi niya lagi. Kino-quote niya yung mga tao, tapos susulat siya ng... Gagawa niya ng ibang meaning. Oo. Gagawin niya ng ibang meaning, tapos parang i-chat GPT niya, tapos meron na siyang long post, meron na siyang engagement, tapos magka-comment na yung mga followers niya ng, that is so real. Agree. 100%. Sa akin yun nga, siguro kailangan nating i-declare na mas magiging active na tayo ulit. Masaya to gawin eh. Masaya to gawin. Sobrang nag-busy lang talaga tayo. Feeling ko kaya naman nating ibalik. Kaya nga ang pangalan ng podcast ngayon, Who Goats Love in Basketball. Akala mo naman na. Nag-evolve, nadagdagan. Nag-expand, lumawak. Oo, tama. Ayun. Ikaw, Kate. Hindi. Ikaw, anong mga meron kang parting shot? Parting shot. Sige, clutch. Clutch natin. Yan. Siguro from this whole episode and ito nga yung comeback natin, nakakatuwa din na, alam mo yun, who would have thought din, di ba? After 1 year and 4 months, babalik pa pala tayo. Magkaka-podcast pa pala tayo ulit. Magkaka-new episode pala tayo, di ba? Season 2. Di ba? Sabi nga nila, sky's the limit. Sky's the limit talaga. Maraming pwedeng mangyari. So, lagi mo lang tatanggapin kung anong hinahain ng buhay sa'yo. And, yun. Marami ka matututunan dyan. Basta, go-getter ka, di ba? Go-getter ka lang sa buhay. Wala namang mawawala sa iyo eh. Especially yan, if you have nothing to lose, di ba? I-enjoy mo na lang din. Total, nandiyan na yan sa harap mo. Wala ka nang magagawa sa sitwasyon. I-enjoy mo na lang. Hanapan mo na lang ng paraan kung paano ka mag-enjoy sa sitwasyon mo. Yun, ikot-ikot yung sinasabi ko. Wala na akong Kate, eto, sabi ko kay Carl, pwede natin gamitin itong podcast para mag-promote ng mga racket natin. Yun. Ikaw, ano gusto mo i-promote, Kate? Meron kang papanoorin ka or Okay, sa kanila pwede makita?
if you want to see more of me, more Yun. of me. Yan. Unang-una, salamat sa mga nagbabasa ng storya namin, ng mga sinusulat namin sa Spin. Masaya kami dyan. And ako din, yung mga, as a Gen Z, yung mga sinishare ko sa IG stories ko, nakikita ko yan, may mga nakiklik niyan, mga 40, may mga ganun, may mga 40 na tao na nagbabasa niyan. So, salamat. Nakakatuwa yun. As a writer, di ba? That matters to you na may nagbabasa ng storya mo. You feel heard. Yun. And parang naiisip mo na what you're doing matters yan. So yun, tapos siguro sa mga racket, yun, if naghahanap kayo ng shoes, ng sneakers, ayan, Yan. bili kayo sa Shoenami. Sa Shoenami, ano ko doon, nagko-content ako doon. So I create content for them. Yun, masaya rin naman, breather, talking about sneakers, ganun pa rin. So, it's a fun thing to do. It's a breather from type. It's a breather from interviews. So, it's something different. Yun, kayo, Sir Carl, Sir Pao. Wait, meron Sir ka pa, Carl, di ba, Kate? Kate, ano yung business mo? May business ka, di ba? ayun, Yun. meron akong drip there. Yun. Pakita mo. Oo nga. Ayan, Yan. teka. Kahapon lang, shout Kapon out. dumating. Yung bagong batch. KRC Kalimag, bumili yan sa akin kahapon ng Wow. ng Oo. bear. Oh, ito yun. Meron akong drip bears. Ano Ayan, magagawa niyan? kukulayan nyo siya. Ito yung medium size, ito yung small size. Keychain lang to. Yung price natin starts at 250. Cheapest in the market ako. Uy. Nakakita na Yun, ako. oh. Kilala ko yung mga competitors ko. Yung iba dyan, nasa legit, ano pa talaga, malls or art galleries, yung mga ganyan. Pero Ganda. cheapest in the market ko. Kasi nasa bahay lang ako. Wala akong binabayaran ng Physical renta. store. And Yeah. online pa lang tayo for now. Siguro tignan natin, baka in the future, kaya na natin mag-physical, di ba? So, yun. Kayo, Sir Pao, ikaw. Ikaw, Carl. Ako? Wala, Yan. nahiya ka mag-promote sa ano. Promote mo. Sige, okay lang yan. Lockdown podcast at mukhang magiging weekly na siya. Yung Yun. Lockdown podcast sa Sports Beat PH, parang yun parang in-depth interview show ko yun na parang podcast na interview natin mga athletes, aspirants, and the real MVPs behind them. So, Solid yan. Sobrang solid natin kung yan. ano. Naririnig sino ko mga yan next? sa ibang mga kakilala ko eh. Oh, Oo. thank you. Hindi, ibig sabihin, umikot na siya. Talaga. Hindi ko May mga nakikita ko, sinishare na siya ng friends, ganyan. Yun, salamat. Sobrang solid. Yung Wait, business mo, Carl, may business ka, di ba, Carl? Oh, syempre, Go to Gyoza, the best pulutan para sa mga sports fans. Papadalan ko rin kayo. Kaso mahirap kasi padala kasi pag frozen kasi kailangan diretso sa bahay. Gusto ko sana yung luto na pag magkasama tayo. Pero siguro frozen na lang pag Pag nasa kayo, hindi O, pupunta na natikman lang ko na kami. yan. Oo nga pala, Nakailang beef. Try mo na Kailang beef. order Beef natin. person ka pala na. Pupunta na lang kami pag nasa kayo. Di ba nag-events kayo, Carl? Ganun. Pag pag- may bazaar. Pag hindi sa South. Pag yung malapit-lapit na Oo nga Dito sa kami madalas. tayo eh. Ang layo lang, oo, totoo. Oo. Hindi, pero papadala ko kayo na frozen para kung okay sa inyo, sponsor na ng Hugots ang Go to Gyoza. Oo naman. Hindi, lalagay natin yan lahat. Kakain tayo Lagyan natin. dito. May isang Lahat episode ng logo tayo na natin, Dito. lagay natin sa side. Oo. May isang episode tayo kumakain, nagdi-drip ng bear at kung ano-ano pa. Multitasking no? Magi-giveaway kami soon pagka nakahit kami ng target numbers Ay, namin. yan O, ang diba? maganda. Yan ang maganda. Oo nga no. Pwede Pag na tayo. 500 followers, 500 subscribers. Ayan, Kasi yun yung giveaway kami. monetize Ikaw, Sir Pa, promote mo na yan. Hindi, ako lang, check nyo lang yung socials ko for upcoming shows. Meron ako show sa Friday. Try namin upload to today din. Friday, meron ako show sa Brickwall BGC. Meron din ako sa 22. Doon din, Brickwall BGC din. Doon kami lagi, basta Comedy Manila shows. Doon kami lagi. Tapos, siguro isa ko pa ipapromote
aside dito sa Hugots, yung isa ko pang podcast, comedy podcast naman siya, doon mas gago pa ako doon. Kung Dito mo, medyo anong, gago ako anong Comedy Brew, handle? comedy Comedy Pro. podcast. Oo, kasama ko doon yung mga comedian friends ko. So, we discuss everything about comedy. Minsan, current events, pag kayang i-segue. Pero, so far, yun ang sa akin. Yun ang sa akin, guys. Yes. Thank you. Yun. Support. Kailangan rumakit. Totoo. Tip natin dito, rocket till you make it. Yan, racket till you make it. Yeah. Okay. Yun. Okay, see Tapusin you mo na. sa aming next episodes. Dahil pinag-uusapan natin yung commitment, magko-commit kami na magkaroon tayo ng future episodes dito. Yan, it's a new start then for Hugots. Yan. Thank you.